Yo, what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update naman tayo about Jomcar, ano? So this video is from Kalingap TV. So it has a title of Carla iyak ng iyak. Sinabihan ba naman si Carla ng Grabe ka, Kalingap Rab, latest vlog today. So again, this video is from Kalingap TV. So support nyo yan. Also, Kalingap Rab, support nyo rin Kuya Bal Santos Matubang. And syempre, ladies and gentlemen, our YouTube channel, Gentle One TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Carla iyak ng iyak. Sinabihan ba naman si Carla ng Grabe ka, Kalingap Rab, latest vlog today. So ano kaya yun, min? Alam naman natin na si Bibi Carla is ano talaga siya, madamdamin, ano, kasi sobrang bait din kasi na bata min eh. So again, Kalingap TV, Kalingap Rab, Gentle One TV, like, comment, share, subscribe. Start. Grabe siya, sinabihan ba naman si Carla ng hindi magandang salita. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. Also, watch till the end bago kayo mag-comment, ano. So, continue. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta, lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, salamat po. Also, the father, the son, the mother of Kalingap, don't forget to support them too. Subscribe, like, comment, share, subscribe. Ano. So, parang pasasalamat na rin natin sa kanila yan sa entertainment na ibinigay nila sa atin sa YouTube. Grabe siya mga Kalingap. Sinabihan si Carla ng. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang patungkol sa mga mangyayari pa sa Jomcar mga Kalingap, na kung saan papalapit na nga ang ika-19 birthday ni Carla at may napag-alaman po tayo na may inihandang malaking pasabog ang mga ka-Jomcar fans mga Kalingap dahil magreregalo sila ng isang bagay na hindi malilimutan ni Carla panghabang buhay. Uy, ano kaya yan? Bagay na hindi malilimutan habang buhay. It's either lupa or sasakyan. What do you think? Or baka aso. Or ewan ko. Excited na ba kayong mga Kalingap kung ano ito? Will maaring isang pera ito or bagay na hindi malilimutan ni Carla sa buong buhay nito mga Kalingap dahil malaking halaga ang inihanda nila. At kung ano man ito ay yan ang kaabang-abang sa birthday mismo ni Carla na ipalalabas ni Kalingap Rab sa araw na yun. Basta sa akin, ang hula ko is it's either sasakyan or business or pet. Yun, pet. Or iPhone 16 Pro Max. Ganun. Fully fade. 1 terabyte. At sa kabila ng kasikatan ni Carla mga Kalingap ay hindi natin maiiwasan na may mga tao talagang maiinggit sa kanya, lalo na si Carla ay mahal na mahal ng mga ka-Jomcar fans. Ang hindi matatawarang suporta ng Jomcar mga Kalingap ay nagbigay malaking oportunidad para kay Carla ngayon, hindi lang sa kanyang pang-araw-araw na ginagawa at pati na ang panghabang buhay na hanap buhay na pwede nitong makakamit dahil sa mainit niyo pong pagsuporta mga Kalingap sa ginagawa ni Carla sa kanyang channel. So ayun, pasalamatan din natin yung mga sarili natin, men, kasi you know, yung pagsuporta natin is nakatulong na you know, maging payak din yung pamumuhay ni Bibi Carla, di ba? Na from nagtitinda siya, ngayon is kahit papaano may natatanggap na silang pera, di ba? Or lumuwag-luwag yung buhay nila. So yeah. Hindi makakamit ni Carla ang nakakamit nito ngayon mga Kalingap kung hindi dahil sa inyong lahat mga Kalingap. At bakit ko po ito nasabi? Si Carla ay wala itong masyadong video mga Kalingap at sa kanyang mga ginagawang live lang ito nakakabawi at kumikita ng gusto dahil sa maraming nagbibigay sa kanya at nagpapalipad ng pera sa bawat live nito. Grabe. At dumating na nga sa punto na si Carla mga Kalingap ay nababash ito ng dahil sa pagpalipad ng mga taga-suporta sa kanya. Ang tanong, bakit siya yung nababash? Is siya lang naman yung pinapaliparan. Itong tao din talaga, no? May masabi lang. Natigil lang ito nung si Kuya Val na ang may sabi mga Kalingap na hindi naman sa pilitan kung gusto ng mga viewers na magbigay. Dahil simbolo lang iyon sa mainit na pagsuporta nila para kay Carla. Which is tama naman mga Kalingap at sariling kagustuhan po ng mga tao kung sila man ay magbibigay suporta para kay Carla. Hindi porket kahit hindi pa tumutulong si Carla sa ngayon. Pero deserve niya ang lahat ng iyon kasi mga Kalingap, si Carla ay isa pang beneficiary na tinutulungan ni Kalingap Rab ngayon. Kaya deserve nitong makakatanggap ng kahit anong tulong mula sa kanyang viewers at mga nagmamahal sa Jomcar at kay Carla mga Kalingap. So yan yung YouTube sahod niya. I think 3 bundles yan. Mga around 300k plus or 200, grabe. Lakas kumita.
Diyos ko day. Si Carla ang pinakamagandang halimbawa ngayon mga kalingap na nagtatagumpay sa kanyang buhay nang dahil sa kanyang pagpapasakop at marunong sumunod sa anong gustong mangyayari ni Kalingap Rab sa kanya. Ang mga bagay na hindi nito inaasahan noon ay bigla-bigla na lang dumarating sa kanyang buhay ngayon mga kalingap. Wow. At sa kabilang dako naman mga kalingap, grabe siya, sinabihan ba naman si Carla ng So ano kaya yung sinabi nila kay Carla para maging ganyan siya ka-emotional ano? Baka inaway ito men or you know yung mga bashers na naman to. ano kaya ito, at yan ang ating malalaman ngayon mga kalingap. Dahil si Carla ngayon mga kalingap ay nakakatanggap na ng malaking sahod at naging isang vlogger na ay sinabihan ba naman si Carla na dapat kay Carla ay hindi na niya bibigyan at tutulungan ng mga sponsors dahil may sweldo na ito at kumita na. At naipagsabi pa niya mga kalingap na sayang lang anya ang naibibigay ng mga sponsors para sa pag-aaral ni Carla dahil si Carla ay naging isang vlogger na nga ngayon. William So parang subjective naman yun men na parang hindi na siya dapat bigyan kasi syempre titignan muna kung kaya niya na bang tumayo mag-isa talaga. 'Di ba na parang halimbawa ganyan, kaya niya ng or I mean sustainable na yung sasahurin niya para sa pag-aaral niya, para pansuporta sa family niya, something like that. So I think pwede din na parang para maibigay naman sa ibang mas nangangailangan pa yung suporta, di ba? Pero syempre yung ibibigay naman ng mga sponsor is nakadepende pa rin sa kanila yon kung gusto nilang bigyan. Wala tayong magagawa doon kasi siguro matutuwa sila kay Carla or you know parang nagre-reflect din sila kay Carla dati, something like that. Yan po ang ating liliwanagan mga kalingap at para maintindihan ng taong ito kung ano ba talaga at bakit. Unang-una na ipagsabi ni Kalingap Rab kamakailan na ang pagbablog ni Carla mga kalingap ay hindi talaga ito ang pinaka-top priority ni Carla. Dahil ang pag-aaral pa rin ang priority ni Carla mga kalingap at ito na nga ang nangyayari. At bakit? Dahil kung priority pa ni Carla ang kanyang pagbablog mga kalingap marahil araw-araw sana itong nakapag-upload sa kanyang channel. At hindi naman Tsaka yung pagbablog ha is challenging siya. Hindi siya ganun kadali men. Porket si Carla meron na siyang sariling fan base is maano niya talaga maabot niya agad yung peak. Hindi ganun kadali yun. Syempre, mag-iisip pa siya ng mga goods content, 'di ba? Na para maging relevant pa siya lalo or mas lalo siyang suportahan, mas lalaki yung fan base niya. Di din basta-basta yung pag-iisip ng content, men. ibig sabihin na si Carla ay vlogger na ay sayang na kaagad ang gastos ng mga sponsors para sa pag-aaral ni Carla. Paano masasayang nagagawa naman ni Carla nang maayos ang kanyang pag-aaral at kahit na siya ay isang vlogger na ngayon ay kailangan pa rin ni Carla na makapag-aral at para may matutunan rin si Carla at para kung sakaling hindi man ito pala rin sa pagiging vlogger ay may magandang trabaho naman ang naghihintay sa kanya dahil siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless. So that's it, ladies and gentlemen. So how about you? What can you say about the video? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that video is from Kalingap TV. So supportahan nyo yan. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to like, comment, share, subscribe. Gentle One TV. Also, Kalingap Rab support niya rin. Kuya Val Santos Matubang support niya rin. So about naman doon sa issue, na parang biglang binahabara si Carla na parang kumikita ka na, sayang naman yung kikita ibibigay ng sponsor sa iyo, hindi ka na makakapag-aral, hindi ka na makakapag-focus sa pagpa-vlog, something like that. Men, that is typical Filipino mindset. Actually, yan yung pinakamalaking pagkakamali sa mga Pilipino. Kaya hindi umaasenso yung karamihan sa ating mga Pilipino. Kasi ayaw nating mag-multitask. Ayaw nating, something like that na, for example lang to ha, pasensya sa mga tatamaan dito. Yung mga Pilipino, meron silang mga trabaho, 8 to 5, di ba? Minimum wage or whatsoever. Like, sapat lang pantawid sa pang-araw-araw. So sila, nangangarap sila na yumaman sila pero hindi nila ina-actionan. Paano nasabi? After ng work, 8 to 5, anong ginagawa? Nagsiselfon. Bakit nagsiselfon? Anong reasoning? Ito na yung pampalipas oras namin, sobrang pagod sa trabaho. O something like that. Pero nagagawa nilang mag-Netflix, magdamagan, kapag ka may gagala, di ba? Something like that. So parang naghahanap ng na parang me time, parang award. Actually, okay lang naman yun na parang bibigyan mo ng award yung sarili mo, magpapahinga ka after work kasi pangit naman talaga kung puro ka lang work. Pero kung gusto mong umasenso, kung gusto mong yumaman, need mong mag-isip ng alternative, 'di ba?
na, oh, ito gagawin ko to after. So ano ba yung mga iisipin ko, mga negosyo, mga side hustle, something like that. Kaya nga tinawag siyang side hustle, di ba? Para makatulong sa tao. Yung Pilipino, puro reklamo na kapagod, kapagod, kapagod. Eh bakit nagagawa ng iba? Kaya dito papasok yung kay Carla na parang porket papasok siya sa YouTube, hindi niya na masusustain yung pag-aaral niya. Men, ibahin niyo si Carla, men, kasi dati nung walang-wala pa siya, nag-aaral siya at the same time naglalako siya. 'Di ba? Ganyang mindset dapat. So ngayon, kapag ka nagba-vlog ka, tapos nag-aaral ka, kung gusto mo talaga na mabago yung buhay mo, magagawan mo yan ng paraan. 'Di ba? Tsaka hindi naman necessary na araw-araw talaga yung pagsa-side hustle mo eh. Depende na lang yan. Kung ano, kasi sabi nga naman nila, kung may gagawin ka, like for example, mga business, wag kang titigil sa trabaho kasi yan yung magiging source of ano mo na parang doon mo kukunin yung pangkonsumo mo, pang bills mo. Hindi porket meron ka ng 20K, titigil ako, magnenegosyo ako. Eh, kapag yun yung gagawin mo, hindi asinso yung buhay mo kasi yung pera sa negosyo mo, mapupunta lang din yun sa konsumo. So, mali din yun. So, tingnan natin men si Carla kung paano niya i-handle yan. Yung mag-aaral siya, tapos magpa-vlog siya. Kasi ako, sobrang laking tiwala ko kay Carla na maha-handle niya yan. So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi niyo dito, ladies and gentlemen? Comment on below and let's talk about it in the comment section. So, that's it. Thank you so much for watching. Kalingap Rab, Kalingap TV, Gentle One TV is out.